Hi mga Lods! Bago natin simulan ang Hanamichi Sakuraga's Daughter, Ball of Love, nais ko lang i-acknowledge ang writer ng kwentong ito. Walang iba kundi si Komi Dogawa. Shout out sa iyo, idol. At bago naman natin simulan, mag-shout out muna tayo sa ating mga organic at solid na kaibigan. Shout out Rolly Manolat. Shout out Mark Lee. Shout out Pinoy Mix Vlog. Shout out Fatima TV. Shout out Jimril Pero. Shout out Andimon Mantala. Shout out Dos Hera. Shout out Alimodi Asi. Shout out May Gatan. Shout out Luloy Casas. And shout out Sky Gaming. Shout out Ninyo Jose Payomo. And lastly, shout out Rix Rufino and Hanamichi Sakuragi. At ito na mga Lods, sisimulan na natin ang book 4 ng story ni Hanamichi Sakuraga's Daughter, Ball of Love. Samantalang, 15 years had passed mula nung nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga players ng basketball team ng iba't ibang school sa Kanagawa. Naging busy sa kani-kanilang pamilya at mga career nila. Naging madalang ang communication at halos hindi na sila nagkikita. 1 week ng start new school year sa Shohoku High School, naririnig na naman sa gym ng Shohoku ang sigaw ng coach ng basketball team na si Ryota Miyagi, ang dating point guard at naging team captain ng Shohoku basketball team. Sinisirmona na naman niya ang anak niya na si Riko Miyagi. Raiko, sino na namang babae ang kasama mo sa rooftop? Araw-araw, iba-ibang babae ang kasama mo. 3rd year ka na at ikaw na ang team captain ng basketball ngayon. Dapat role model ka sa mga teammates mo. Hindi ikaw ang nangungunang siraulo. Napapahiya ako sa inaasal mo. Sigaw ni Miyagi. Dad, kasi nag-anak ka ng gwapo. Alangan namang sayangin ko to. At kung sa basketball naman, ako ang number 1 point guard dito sa Kanagawa. Kahit nung 2nd year pa lang ako, edi lalo na ngayon, 3rd year na ako. Tsaka number 1 ang team natin dito sa Kanagawa. What do you want pa? Sagot ni Raiko. Samantalang, si Raiko Miyagi, anak siya ni Ryota Miyagi, ang dating point guard at team captain ng Shohoku, at ni Ayako Miyagi, dating manager ng Shohoku basketball team. 3rd year siya sa Shohoku High at team captain ng basketball team. Nakuha niya ang talent at bilis ng kanyang ama pagdating sa paglalaro ng basketball. Tall, dark, and handsome ang appearance niya, dahilan para maging habulin siya ng mga babae. Hindi lang sa Shohoku kundi sa buong Kanagawa. May taglay na kayabangan at pagiging babaero dahil sa pagiging famous niya. Hay nako, hindi ko alam kung kanino mo naman ay ang kayabangan mo. Baka dun sa ninong Hanamichi mo. Nung kabataan ko, hindi ako ganyan katulad mo. Inis na sabi ni Miyagi. Si ninong Hanamichi na naman, gusto ko na talaga siyang makilala. Siguro ang cool at ang astig niya kung sa kanya ako nagmana. Idol na idol ko na siya, hindi ko pa siya nakikilala. Sabi ni Raiko. Excuse me, hindi ka cool at astig. Bulong ni Kisha. At ikaw, babaeng sumbongera, palibasa, hindi kita napapansin, kaya palagi mo akong sinusundan at isusumbong kay Dad. Sip-sip, sabi ni Raiko kay Kiza. Excuse me, as the team manager, it's my duty na masigurado na nandito ang mga players on time para sa practice, and I don't care kung hindi mo ako pinapansin. It's not my loss. Siguro kung si coach pa ang hindi papansin sa akin, mag-iiyak na ako dito, sabi ni Kiza. Samantalang, si Kiza Sendo, nag-iisang anak ni na Akira Sendo at Isa Sendo, 2nd year sa Shohoku High at manager ng Shohoku basketball team. Namana niya ang ganda ni Isa at ang tangkad ni Akira. Pinili niya mag-aral sa Shohoku dahil crush niya ang coach ng basketball team na si Ryota Miyagi dahil sa galing nitong maglaro. Hay naku Kiza, para ka lang ang anak ko, para ka ring may sayad dyan.
Sabi ni Ryota. May sayad sa'yo, coach. Kinikilig na sagot ni Kiza. Ako na lang kasi ang maging crush mo. Point guard din naman ako at look alike naman kami ni Dad. Mas matangkad lang ako sa kanya. Sabi ni Raiko sabay wink kay Kiza. In your dreams, hindi babaero ang dad mo unlike you. Ang super lakas ng dating niya. Kinikilig ako, sabi ni Kiza. Pero may asawa na si Dad, si Mama, kaya hanggang crush ka na lang talaga. Nangaasar na sabi ni Raiko. Alam ko, mataray na sagot ni Kiza. Tama na yung pagbabangayan nyo. Ngayon, makikilala natin ang mga first year na sasali sa basketball team. Sana may mga pakinabang ang mga bagong madadagdag para na rin magseryoso ka sa paglalaro mo, Reiko. Pag may mga dumating na mas magaling sa'yo, lagi kitang ibabangko nang mabawasan yung kayabangan mo, sabi ni Miyagi. Hay naku Dad, sarili mong anak ibabangko mo, mas magaling pa nga ako sa'yo. Baka mga pasaway lang ang mga yan, baka pahirapan lang nila si Kiza ko, sabi ni Raiko. Excuse me, Kiza ko, tama bang narinig ko? Hindi mo ako paghahari at FYI sa lahat ng players dito, sa'yo ako nahihirapan, gunggong, sabi ni Kiza. Ikaw naman Kiza, pakiipot ka pa, gusto mo si Dad pero ako, isinusuka mo. Inis na sabi ni Raiko. Hay, sumakit ng ulo ko sa inyong dalawa, para kayong sina Hanamichi at Rukawa. Nung kapanahunan ko, puro kayo bangayan. Hay naku, sana nandito si Ayako, sabi ni Miyagi. Coach, selos ako, pagpapakyut na sabi ni Kiza. Hay naku, grabe na talaga ito. Madali akong tatanda sa takbo ng isip ng mga kabataan ngayon, sabi ni Miyagi na nakahawak sa kanyang ulo. Coach, nandito na po ang mga first year na gusto mo join sa basketball team, sabi ni Ken, center ng team. Okay, papasukin mo na sila Ken. Kiza, pakisulat ng mga info ng mga first year as they introduce themselves, utos ni Miyagi. Yes coach, at your service, sagot ni Kiza. Samantalang, pumasok ang mga first year na nais maging part ng Shohoku basketball team. Dahil maganda ang performance ng Shohoku sa mga nagdaang taon, madami ang nagnanais mapabilang sa team nila. Okay, I'm Kiza Sendo, the team manager. Mga first year, fall in line, tell your name, position at special skills sa basketball, utos ni Kiza. As the team captain, ayoko nang pasaway sa team, bawal pahirapan ang team manager, sabi ni Raiko at inakbayan si Kiza. Dahil dun, nakatanggap siya ng batok mula kay Miyagi. Buti nga, feeling kasi, sabi ni Kiza. Sabay, kay Reiko. Coach naman, napapahiya ako, sabi ni Raiko. Di napansin niyang masama ang tingin sa kanya nung isang first year na nasa linya. Nilapitan niya ito. At bakit ang sama mong makatingin? Uhuging first year, tanong niya. Wala po, Captain, sabi nito. Samantalang, sunod-sunod na nagpakilala ang mga first year. Next, sabi ni Kiza na biglang namula ang mukha. Tobi Rukawa, first year. Kaya kong laruin any position sa loob ng court. Pero pinakagusto ko ang maging power forward. Magaling akong shooter, mapalapit o malayo. Si Tobi Rukawa, anak ni Kaidi Rukawa at Ai Rukawa. Nakuha niya ang talent ng daddy niya sa basketball at lalong nagpahusay dahil nagabayan siya ni Kaidi Rukawa at Hanamichi sa paglalaro. Nakuha niya ang looks ni Kaidi, matangkad at chick magnet din, same ng dad niya, pero hindi siya suplado. At bakit ka naman namumula? Crush mo siya? Tanong ni Raiko kay Kiza. Ngumiti naman si Kiza at sabi dito, oo, ang gwapo. Ngayon lang ulit ako kinikilig ng ganito, bukod kay coach. Namumulang sagot nito kay Raiko. Dahilan para mainis si Raiko at mapangiti naman si Tobi sa kinatatayuan nito. Next, sabi ni Kiza. You want me to?
Katulad ni Toby, kaya ko ring laruin kahit anong posisyon sa loob ng court. Pero small forward ang pinakagusto ko. Magaling din akong shooter. Kami ni Toby ang binabansagang twin ace ng Kanagwawa noong junior high. Si Yuan Mito, anak ni Yuhi Mito at Amai Mito. Hindi man magaling si Yuhi, ang kanyang ama sa basketball, naging mahusay siyang manlalaro dahil sa gabay ni Kaidi at Hanamichi. Good looking at cool ang personality tulad ni Yuhi. Sabay sila ni Toby na tinuruan at ginabayan ni Hanamichi at Kaidi sa paglalaro, kaya talagang mahusay na ang dalawa. Next, sabi ni Kiza. Diyon Mitsui, second year, transferi po ako from Canada State University. Magaling po ako sa long shoots, shooting guard, pwede ding center. Pakilala nito sa Bayuko. Si Dion Mitsui, anak ni Haruko at Hisashi Mitsui. Matagal silang nanirahan sa Canada at ngayon ay nagbalik sa Japan. Nakuha niya ang talent ni Mitsui sa long shoots. Nakuha niya ang maamong mukha ni Haruko at hairstyle ni Mitsui nung junior high pa ito. Matangkad siya dahil namana niya ang height ni Takinori, kuya ni Haruko. Sobrang gwapo pero marespeto at magalang na tao. At dito na mga lods, nagtatapos ang first chapter ng book 4 ni Hanamichi Sakuragi's Daughter, Ball of Love. Kaya aabangan natin kilalanin ang anak ni Hanamichi at Komi sa next chapter. Maraming salamat at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, like at comment para ma-shoutout natin sa next upload. At huwag nyo na rin kalimutan panoorin mga lods ang Frozen Love ni Narukawa at Ai, kung paano nga ba sila nagkatuluyan. Yun lang, God bless, see you on the next upload.